Buwan na naman ng Pebrero, and you know what that means? Buwan na naman ng mga puso. Kalibat kanan ng mga rosas sa bangketa, patok ang mga awiting pangharana at syempre, buhay na naman ang mga hotel. At ngayong Valentine's season na ulit, susubukan nating himayin ang kulturang nakapaloob sa pagdiriwang na ito sa konteksto ng Pilipinas. Unti-unti na nga bang nagbabago ang pagtingin ng mga Pilipino sa bigat ng salitang pag-ibig? Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Makakasama ninyo muli sa pagsiyasat sa katotohanan mula mismo sa mga eksperto. Ako po si Arnold Herrera at ito ang Expert's Opinion. Ngayong hapon, mapalad tayo dahil makakasama natin sa programa ang isang life coach mula sa Gaia Aesthetic and Wellness Center for almost 10 months now at isang relationship coach sa Relationship Hero for about 5 years and counting. Nagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Psychology noong 2018 sa University of the Philippines at kasalukuyang kumukuha ng kanyang master's degree in clinical psychology. It has been her mission to help clients suffering from breakups, marital conflicts, dating, and mental health problems. Let us all welcome to the program, Coach Alicia Therese Serrano. Hello! Yan. Magandang hapon po. Kumusta naman po tayo ngayon, Coach? Okay naman ako. Kayo naman? Okay naman po. At talagang ramdam na ramdam namin ang pag-ibig dito sa ating celebration ng Valentine's. Actually, post-Valentine's na nga, pero syempre, alam naman natin na napakalawak, napakatagal ng celebration ng pagmamahal dito sa Pilipinas. And ngayong February 16, diretsahan na tayo sa ating tanungan, Coach. How do Filipinos perceive the Valentine's celebration? Is it as big as we make it to be? Ganun pa talaga ka-big deal ang Valentine's dito sa Pilipinas? So, that's a good question, no? I think yung napapansin ko, of course, di siya kasing laki ng Pasko. Like, yun yung number one holiday dito sa Pinas. Pero special day, special moment, also special month, siya sa mga tao para mag-express ng pag-ibig, magpakita ng mga gestures at romantic behaviors. Hindi lang yan sa romance, no? Yung mga walang partners, nakikipag-kita sa mga friends. I think pag walang partners, mga tao nagiging singles appreciation day, yung Valentine's Day. Yes. So may ganong culture rin tayo, no? But generally, I think it allows people to be more expressive sa pag-ibig nila. Dito kasi sa Pinas, medyo mahiyaan tayo sa pag-express ng not even romantic feelings, no? Just anything warm, positive for a lot of people. So it becomes a way for people to show that na hindi masyado nahiya kasi appropriate timing naman. And for people who are interested in relationships, no, whether it be yung mga nagde-date dyan or may mga partners na, it becomes a time to celebrate relationships and to meet people, right? Kumbaga, ang Valentine's dito sa Pilipinas, no, Coach, based on your answer is, nakadepend, kumbaga, case-to-case basis siya. Kapag ikaw ay single, nagiging Singles Appreciation Day. Kapag naman ikaw ay naging partner ng isang couple, kumbaga, parang nagiging time na rin siya para makapag-celebrate. And a moment para, a precious moment between the couple. So, ito naman po, how has Valentine's in the Philippine setting evolved through the years? Paano po yung evolution ng Valentine's celebration dito sa Pilipinas? And earlier you mentioned po na marami din po kayong naging clients sa abroad, sa iba pong bansa. Paano po ba yung nakikita yung cultural differences between the United States or other countries and the Philippines? So, with that question, no, simula tayo dito sa Pinas, I think yung observation ko, wala namang masyadong nagbago. I think mas madaming options na kung paano ba tayo pwede magpakita na pagmamahal sa ibang tao. Mas madali na, for example, mas madali na mag-send ng flowers compared to before. Ngayon may mga apps of convenience. Pwede ka na magpag-grab ng mga pwede mong ibigay sa mga minamahal mo compared to before na hindi naman yun
hindi naman yun available. So I think people still want to express their appreciation, their love for other people. It's just, mas madami na tayong options. I think, mas nanonormalize na rin magbigay sa mga friends or kahit hindi mga romantic partners. So for example, sa parents, sa moms, teachers. So I think mas nagiging common yun kasi nga mas madami ng options para magbigay ng token of appreciation or love to other people. But in general, I think people are still sweet, people are still kind, tapos gusto magpakita nga ng mabubuting gestures sa mga tao. Mas madami lang ways ngayon, I think. Tapos sa international naman, I think napapansin ko mas romantic internationally, but I think people still spend Valentine's Day with non-romantic partners. So I think medyo parehas lang. Dito sa Pinas, I think mas malaki pa rin yung family culture compared to internationally. So isa yun sa mga napapansin. So ang na-pick up ko po doon talagang ang ganda na dito sa kultura kahit sa abroad and kahit dito sa Philippines is that ang lawak ng celebration natin ng Valentine's, hindi lang siya contained doon sa idea na couples lang yung nagse-celebrate ng Valentine's. And dito nga nakikita ko sa Pilipinas and taking from my personal experience, naalala ko sa akin sa University of Santo Tomas, doon kasi ako nag-aral nung college and nakita ko yung culture ng mga tao na very, very expressive sila and talagang mapalalaki, mapababae, makakatanggap ng iba't ibang forms ng pagmamahal. Pwedeng chocolates, pwedeng flowers din. And talagang iba yung hug culture sa UST. Gusto ko lang ding i-flex dito sa sa platform na to na iba talaga yung kumbaga parang iba yung family na nabubuo doon sa doon sa kinalakihan ko, which is UST. And nakakatuwa na hindi tayo ganun na, kumbaga nag-evolve ang ating perception of Valentine's na hindi lang siya talaga strictly contained sa mga romantic relationships, and I think that's good. So ito naman, Coach, question naman, for sure maraming curious dito. Kasi syempre, yan, Valentine's na naman, is it okay na ang lalaki naman ang makatanggap ng flowers at para naman sa mga babae na magbigay ng flowers sa kanilang mga napupusuan? What's your thoughts on this? Hindi po. Kasi kung kailangan mong gumastos, lalaki tayo eh. Kailangan mong gumastos, hindi pwedeng titikim ka na lang, libre. Siyempre tayo dapat mag-personal, magbibigay ng bulaklak, lahat ng effort para mahalin ka ng isang babae. Lahat kaya mong isuko, lahat kaya mong bitawan, pag ikaw ay nagmahal. For me, yes po, kasi deserve din naman po nila makareceive ng flowers po. Ayun. For me, yes din po, kasi kamukha nila yung flowers, ang pogi nila. Basta okay lang sa kanila maano ng flowers kasi part din po siya ng love language, which is yung gift giving. So wala naman yun sa gender. Kung gusto magbigay ng babae ng flowers, then why not? Kasi nung panahon namin, hindi namin nagawa. Baka ngayon, meron na nagbibigay. Baka hindi lang bulaklak ang binibigay, mga tsokolate pa, kapatid sarili nila, binibigay na nila. Sa ngayon, noon talaga flowers, yun lang, dating, no dancing, kain sa labas, yun lang. Pero bulaklak, wala naman ng mga bulaklak naman kami noon. Chocolates. Bisa sabi, huwag na yung bulaklak rin para kain na lang. Yes. Kasi I believe love is equal. We should always be willing and accepting of whatever happens. Kasi it's prejudicistic naman kasi kung lalaki lang talagang gagalaw. Girls should also make their own moves like that. Pero it should be equal. Hindi naman obsessive masyado or leaning too much. Para sa akin, okay na okay. Gawin yun, no? Everyone deserves to be appreciated, and that includes men. Lalo na kasi isa sa mga trends yun, no, ay mas nagiging equal na yung possessions ng babae, lalaki sa and everyone in between sa mga relationships. So it's okay, definitely, for men to receive flowers, and actually it would be good nga na mas ma-empower yung mga babae na magbigay sa mga partners nila. Hindi yon weird, hindi yon nakakahiya. Kung gusto nila magpakita ng appreciation in that way. Of course, very
very patriarchal pa rin dito sa Pinas. So, Yes. siguro kausapin muna yung mga partners kung comfortable ba sila maka-receive ng flowers na kung ibibigay sa work setting kasi iba rin naman yung dynamic doon. But within the relationship now between couples, I think it's definitely a good gesture. Sobrang nagiging concern sa mga couples na hirap yung mga lalaki mag-express rin. Isa sa mga common issues na nakita ko sa coaching practice. So, if there's anything that could help them feel appreciated and encourage them to receive and express love, I think that's always a good thing. So, kasama ito doon. A good thing na na-raise rin po yung part na it's important din na mag-ask din tayo ng consent kung comfortable naman yung partner natin sa mga ganung bagay. Kasi I was about to ask the question na since dito sa Pilipinas, nabanggit nyo nga po, very traditional and very patriarchal. So, alam natin na parang baka somehow I'm not sure what's the right term, ma-dehumanize or parang maramdaman ng lalaki, emasculate, yes. Ma-emasculate yung lalaki kapag nakatanggap siya ng bulaklak. And knowing na dito sa Pilipinas, grabe yung pagkaka-ingrain ng culture dito sa atin, for sure, hindi may iwasan na maraming magrereklamo pagdating sa idea na ang lalaki is tatanggap ng bulaklak mula sa isang lalaki din or sa isang babae. Unlike sa mga nakasanayan natin na talagang ang image ng pagliligawan is ang babae ang sinusuyo ng lalaki. So, it's good na may ganung angle tayo na tinitingnan na it's okay naman. Kumbaga parang kailangan lang din nating timbangin yung culture, yung dynamics dito sa Pilipinas. So, eto naman po. Oo, tapos hindi rin naman kailangan na public lagi. So, for example, kung gusto magbigay ng flowers pero hindi sure kung ano yung reaction na kunyari nga, sa workplace. Kasi uso yun, di ba? Na magbibigay ng flowers sa workplace na dalhin. Pwede rin naman sa loob lang ng bahay para contain doon, tapos mapag-usapan. Is there an ideal Valentine's Day? Sana true love. Kasi hindi naman na habang buhay kayo eh. Kaya hanggat buhay kayo, mahalin nyo yung isa't isa. Kasi ang hirap din kasi mahirap makahanap ngayon ng totoong pagmamahal eh. Sa mga time zone po, mga ganun lang po, na date po. Yun lang po. Ikaw? Gusto ko po yung picnic or like yung kaming dalawa po may ginagawa. Like pottery or crafts, ganun. Siguro sa akin po, arcades, picnics, or cafe huntings. Nanonood kami sine, tapos kumakain sa labas. Siguro, nung panahon niyo kung may pera, minsan, pupunta din kami dun sa place na happy place. Alam na kung yung happy place. So, nagpupunta kami doon kung may budget. Sa akin yung simple but memorable. At the beginning of the day, we'll start it off nice and casual. Probably going to the mall, eating out, enjoying our time. Maybe go out at the arcade, ganun. Tapos, at MOA, perhaps, ganun. Go for rides. After that, when it's nighttime, we'll watch fireworks if there are any. Tapos, ganun. We're gonna share our gifts, talk about each other, and how we appreciate one another. Para sa akin, wala talagang one size fits all dito. Depende talaga siya sa kung anong tipo ng tao yung pupunta sa date na yun. May mga dates na kunyari lalabas or pupunta sa bar, mga ganun. May ibang tao na hindi yung trip. May iba naman na gusto mag-physical activities, mag-outdoor activities as a celebration. Depende na yun sa kung ano yung gustong ginagawa ng tao at kung anong ginagawa ng couple. So, kung ano yung importante para sa kanila. Now, moving forward, Coach, pag-usapan naman natin yung relationship dynamics dito sa Pilipinas. Tingin nyo ba panahon na para baguhin natin mga Pilipino ang pagtingin natin sa konsepto ng dating? Is panliligaw still necessary nowadays? Thoughts on this? Yeah, so yung panliligaw, yung nakikita ko hindi siya necessary, pero hindi rin naman siya bawal. I think welcome naman. Yung panliligaw, it's something that people would feel flattered to experience, no? Pero hindi siya kasing common ngayon, and for sure di siya kailangan mangyari para magkaroon ng forward momentum or positive experiences sa relationship.
Yung ibang parte naman ng dating culture dito sa Pinas, I think may room for growth for sure. Para sa akin, isa sa mga I guess cultural tropes natin na hindi talaga helpful sa tingin ko ay yung pagiging torpe. Oh my gosh, pwede bang itigil na yun? Yes. Kasi hindi talaga siya helpful. Wag natin i-normalize or romanticize ang poor communication. So kung may gusto ka, Yes. sabihin mo at do something about it. Hindi yung nag-yearn ka lang na hindi alam ng mga tao. Lalo na kasi nakikita ko na related doon yung pagiging bitter, kung hindi nangyayari yung gusto mangyari. Yun nga yung tropes rin ng pagiging sad boy, sad girl. Hindi yun positive. Hindi yun maganda sa mental health rin, or it's just not good for people, no? So I think that's a big thing na normalize or kasama sa dating culture dito sa Pinas na pwedeng tanggalin na. Pati na rin yung I think, I guess more on parental issue rin to. Yung pagiging strict masyado ng parents, yung nakafocus masyado sa studies first. Kasi feeling ko, kaya naman ng mga tao. And people do it anyway. So it might as well na i-guide ng mga parents rather than be too strict. Yes. Tapos related rin doon na na-notice ko na yung focus doon ay yung pag-control sa mga babae. No? So, mas controlling sa women, sa girls, pero lenient sa mga boys. Yes. So, I think hindi rin yun helpful sa pagkakaroon ng healthy dating experience. So, I think yun yung mga specific areas na napapansin ko sa culture natin dito when it comes to dating na pwede na magbago. Yes. Medyo nakakalungkot din talaga yung part na yung sinasabi nila na mahirap maging babae sa Pilipinas or kahit naman sa iba't ibang panig ng mundo, pero mahirap maging babae especially dito sa Pilipinas kasi kumbaga yung kultura natin against sa kumbaga kung paano dapat mabuhay ang isang babae. 'Di ba? Parang kumbaga sila dapat yung mag-adjust, sila palagi yung dapat na kinokontrol para hindi sila mapahamak and everything like that. Tapos, nabanggit nyo rin po yung about communication. Yes, napapansin ko rin po yan sa mga ating mga films. Actually, doon siya naro-romanticize. I remember seeing this quote from I'm Drunk, I Love You with Maha Salvador and Paolo Avellino just about 2 days ago. And it revolved around them na, kumbaga, hindi nila maamin sa isa't isa na gusto nila yung isa't isa. So parang, di ba, saan tayo papunta? Ba't di na lang sabihin yung nararamdaman natin, di ba? Parang mapapakamot ulo ka na lang din talaga sa ganong klase ng culture dito sa Pilipinas. And of course, syempre, hindi din naman natin matulungan na i-promote din siya kasi somehow parang natutuwa din or parang nakaka-relate tayo mga Pilipino sa ganong experience. So it becomes a cycle. Tama po ba, Coach? I think so. I think kailangan magkaroon ng linya between kung ano ba yung okay panoorin sa TV. Kasi pwede mo naman ma-enjoy yung mga ganong movies. Pero kailangan na natin maging wise sa mga decisions na ginagawa natin para sa sarili natin. Okay. So, what are your thoughts about dating apps? Tulad ng napapag-usapan naman natin ang konsepto ng dating. Is it risky? Or does it serve its purpose na na-expand natin ang ating network para mahanap ang ating special someone? Sa experience ko, both professionally, personally, with people I know, I think definitely useful siya. It's as risky as any social media platform. Kasi kung takot ka na may makilala ka, makipag-meet up ka, wala namang difference between Bumble or Facebook sa level ng risk. At least yun yung nakikita ko. I think mas useful siya sa pag-expand ng options sa mga tao. Pero hindi siya para sa lahat. So, nagiging helpful siya para sa mga taong may tiyaga na gumawa ng profile, mag-swipe at makipag-usap sa mga tao. Pero pag mas okay para sa isang tao na in person talaga, then they don't really need to use that. No? So, madami naman ng clients na mi-meet yung long-term partners sa apps. Tapos may iba rin naman ng clients na sobrang hirap talaga sa apps. So, it really depends on the person. But in general, it's a tool. It's an option. It's not really a big thing
Like, you can make it work if you want to, but you don't have to if it's not something that you like. Diba? Kasi, kumbaga, dito sa Pilipinas, sobrang usong-uso po talaga yung paggamit ng dating apps. Makikita nyo dun sa iba't ibang mga groups, mga posts na kapag nakapag-heal na daw siya, kunyari, from a previous relationship or a previous traumatic relationship, ayan, sasabak na ako. Pasok na tayo ulit sa Tinder, sa Bumble, diba? Parang, ayan, swipe left, swipe right na tayo kaagad. So, diba? Parang, yes, it becomes a tool, kaya lang parang siyang nagiging rebound culture dito sa ating mga Pilipino, and I think that's bad. Doon siya nagiging masama sa part na ginagamit mo siya kapag hindi ka emotionally ready para sumabak ulit sa panibagong relationship. Parang kumbaga parang revenge. Naging ganun yung atake kapag ikaw ay sumasama sa isang dating app na ganun yung mindset na nasa isip mo. Yeah, yung intention talaga important. Kasi hindi rin naman lahat ng nasa dating apps ay naghahanap ng relationship na hinahanap mo. So kung hindi ka intentional sa steps mo pag nasa apps ka, talagang hindi siya magiging helpful for the most part. May ibang mga tao na sumasali sa apps. Tapos, just so happens they met someone and it works out for them, then that's good. Pero, hindi yun guaranteed, no? So, sa sinabi mo, kung hindi na sa position na magkaroon ng relationship yung tao, hindi yun mababago ng app. So, kung ano yung dinadala mo sa app, yun yung mangyayari sa'yo, I think. Yes. As someone who's been mediating clients for so many years, how do we spot red flags during the dating phase? Kasi 'di ba alam po natin na ayan kapag dating nagpapasiklaban, talagang ginagalingan, best foot forward kumbaga, na parang hindi ka malilate, susunduin mo palagi yung sinisinta mo sa kanyang school, sa kanyang trabaho. Paano po natin ma-decipher kung alin ang red flag kapag nakikipag-date tayo na pinapakita nila yung best self nila? So this is a really good question, no? Very important. I think sa lahat ng relationships, kailangan aware tayo sa mga red flags, hindi lang sa dating process, pero I think it's a good place to start when you're still getting to know someone. Yung sa akin, yung nakikita ko, pag masyadong mabilis, masyadong intense, I think isa yun sa pinakamalaking red flag, kasi doon nagsistart usually yung mga imbalanced, unhealthy relationships. So, pag masyado nang mabilis, things are moving too fast, masyadong malaki yung gestures na pinapakita, that might be love bombing, which is a tactic na ginagamit ng mga tao para mag-manipulate. So, kailangan careful tayo doon. Pero, hindi rin naman pwede na, or hindi rin naman healthy na sobrang paranoid natin sa dating situations, no? So, it would be good to take your time and observe. Tapos pag may nakikita tayong mga hindi okay na behavior sa mga dating partners natin, pakinggan natin. Hindi natin i-romanticize or i-ignore yung mga nakikitang patterns na concerning. Tapos, i-address with the partner. Hindi yung i-ignore lang or mag-hope na mawala. Kailangan i-address yung mga nakikita na hindi okay. Isa sa mga nakikita rin naman earlier on sa mga dating stages ay respect. I think respect is such a big thing in relationships. Kung walang respect, automatically I think hindi na okay yung relationship. Or it's very likely na dun mapupunta yung relationship. Lalo na sa boundaries. So, dating, I think boundaries are going to be really important. Important na kung magde-date ka, alam mo kung ano yung boundaries. Kasi may hirap matansya kung ikaw mismo di mo alam kung ano yung okay, hindi okay sa sarili mo. So, for you to be able to spot red flags, you need to know what your compass is when it comes to ano ba yung hinahanap mo sa partner, ano ba yung okay at hindi. So, I think generally, doon magsisimula kung paano mag-spot na red flags sa dating. Na-mention niyo po yung idea ng boundaries, and I really think na very important po na sa ating henerasyon ngayon na viniview natin na kailangan nasa priority, dapat pasok sa listahan ng isang qualified na partner is yung may respeto sa boundaries mo. Kasi kumbaga parang non-negotiable siya, I think, at least not just for me, for everyone. Talagang kailangan nandun yung respeto sa kung ano yung mga dapat, mga hindi niya pwedeng gawin,
Syempre, lahat naman tayo may kanya-kanya tayong boundaries and we have to respect that. And tulad po ng nabanggit nyo kanina, no, parang kailangan nating mas maging mapagmatsyag sa ating mga nakaka-date. Kaya lang kasi, kahit pasabihin natin na wag i-romanticize, kahit na, yes, ideal po yung nabanggit nyo kanina na dapat kapag may nakita kang red flag or parang something na mali sa kanyang principle, sa kanyang ugali, dapat i-call out na kaagad, kailangan i-confront. Kaso ang sasabihin nila, mahal ko siya, baka naman bigyan natin ng benefit of the doubt, di ba? Parang nagiging cycle siya. So, paano po natin solusyonan kapag ganun yung mindset na, ay, gusto ko siya eh. Sige, bigyan natin benefit of the doubt. Baka naman magbabago pa. Baka naman, hindi, ngayon lang yan. Baka naman nagkataon lang, di ba? So, paano po natin gagawin yung, how do we deal with that kind of situation? Kapag, kumbaga, parang, kumbaga, mahal na mahal mo yung isang tao na parang lahat ng red flags, i-ignore mo, di ba? Kahit nasa harapan mo na nagwawagayway na yung red flag, hindi mo pa rin iiwasan. Very common. Yes, green yan, green yan. Very common yung but dad, I love him. Or but coach, he's so hot. Mga ganong situations, no? I think, hindi naman na kung may masamang mangyari, alis ka na agad. I think kailangan makita, or kailangan proactive ka. So, kung may benefit of the doubt, at least have a plan to check kung it's just a one-time thing, no? Kumpara sa pattern of behavior na matagal nang ginagawa no person na dinidate mo. So, I think kung magbibigay ka ng benefit of the doubt, at least talk about it with the partner na, uy, na-notice ko to, anong meron doon? Tapos, tignan kung may capacity ba for change yung tao. Kasi kung sinabi, di ko naman pala alam na mali yun, pwede siya maging growth moment. So, hindi rin naman lahat ng tao na magkakamali ay ganun na yung personality or doomed na sila to be bad people. Some people just make mistakes. So, it's just a matter of, are they willing to learn? Are they willing to explore changes and behaviors? Of course, granted na valid yung point. No? Hindi yung, kinausap mo yung babae mong coworker, hindi yun okay. Kasi hindi rin naman yun okay na itanong sa partner. Pero yun nga, yung capacity for change. Tapos kailangan hindi mo i-risk yung well-being at safety mo para lang sa benefit of the doubt. Kasi doon nagiging scary yung mga situations. Doon nakikita yung mga risk, no, sa dating at relationships, yung pag masyado ng madaming chances yung binibigay. So I think it's good na to choose how many chances you can give at kung ano ba yung reasonable na bigyan pa ng chance compared to bigay lang ng bigay na walang critical thinking. I think being able to be healthily critical is important in relationships. Tapos kung may tao nga na masyadong blinded, no, yung rose-colored glasses, naka-helmet na sila. Kailangan paminsan siguro mga interventions ng friends or to speak to professionals like me when it comes to tackling that. Kasi paminsan nanggagaling sa past events na nag-shape ng beliefs ng tao or baka low self-worth. So, may pinanggagalingan yun na kailangan yan matackle. So, yun yung mga options. Hopefully, may mga friends, yung mga tao na kayang i-call out yung mga friends nila kung hindi na smart yung ginagawa sa mga relationships. Yes. Tingin ko talaga, tulad ng nabanggit na napakalaking factor ng mga kaibigan, ng mga matitinong kaibigan para, kumbaga, parang in-nudge tayo towards the right direction. And sana naman sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, no, na kapag nakikita nyo na yung mga red flags sa inyong mga partners, soon-to-be partners, at kayo naman bilang bystander naman, gawin din natin yung part natin para naman matulungan din natin ang ating kaibigan na mailayo sila doon sa nalalapit na kapahamakan kung yun man yung kakahinatnan ng kanilang relationship. Abangan next Sunday! Nakakabangon pa po ba ang isang relasyon na dumaan sa isang cheating incident? That's a really good question, no, Arnold. And truth. So, yung research behind sa love language, actually, medyo mixed siya. So, may pagka-popular psychology siya, meaning, popular siya, pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid. Is sex necessary to sustain a relationship? Yeah, I think you're spot on sa
mas kita lang siya ngayon. Kasi for me, and professionally and also just personally, cheating has always been rampant sa Pilipinas, which is a big problem. Ako po, si Arnold Herrera. At ito, ang Expert's Opinion.